Bagong uri ng pork barrel, ganyan tinawag ng isang senador ang allocable funds o termino para sa discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa mga congressional district. Pero paano nga ba yan posibleng mabahiran ng katiwalian? Atin pong himayin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Lahat ng proyekto substandard? Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at maging sa mga pagdinig kaugnay sa national budget, may salitang pirming nababanggit. On top of the allocable. Nagkaroon nga ng biro-biroan na ang allocable ay pondong inaalok sa mga mambabatas. Parang ano yun? Inalok? Pero ano nga ba ang allocable funds? Paliwanag ng DPWH, ang allocable funds ay mga discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa mga congressional district. Ipinipresenta ito sa mga mambabatas na pwedeng pumili ng proyekto mula sa isang menu mula sa mga district engineer. Ang siste, ipapasok na ang proyekto na nais ng mga mambabatas sa National Expenditure Program o yung President's Budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ibig sabihin, wala pa man sa Kongreso, nakasuksok na sa President's Budget ang mga proyektong gusto ng mga mambabatas. Nauna ang pondo kahit wala pa man ang proyekto, kaya sabi ni Senador Panfilo Lacson, pwedeng mapasukan ng katiwalian. Dito sa allocable, ang sindikato dito, DPWH at saka yung mambabatas. Totoo. Oo. Tapos, sila lang nag-uusap. Minsan, nag-a-advance na, allocable pa lang, Talaga? NEP pa lang, may advance na yung contractor na 10%. Ibig sabihin, hindi pa nga naipapasa yung batas at hindi pa nagde-deliberate sa both houses, tukoy na nila kung sinong contractor. Naintriga ang ilan sa paraan ng pagtukoy ng DPWH sa allocables. Hindi kasi pantay-pantay ang pondo ng mga distrito. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2023 hanggang 2025, pinakamalaki umano ang allocables na napunta kina Presidential Son, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Paliwanag noon ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, may formula umano silang sinusunod. Meron kami kasing the allocation, Your Honor, for under the NEP, meron yung allocation formula that we have been using. And this will determine actually what would be the allocable amount per legislative district po. Pero kung ano ang formulang ito, tila iilan lang sa DPWH ang nakakaalam. Sir, regarding allocable, department po ang formula nun, hindi po district office. Again, Department po yung nagpo-formulate. in district. Yes po. Sabi ni Lacson, dapat galing sa Regional Development Council ang mga panukala kung anong proyekto ang kailangan ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, lalabas tuloy na ang allocable fund na nauso nitong 2022, ang bagong uri ng pork barrel dahil tulad ng pork barrel, may say ang mga mambabatas kung saan ito ilalaan. Talagang di hamak na mas masama kasi yung dating pork, nung legal pa, nakalimit yung bawat senador, 200 million. Yung sa House naman, I think 70 million. Lalong napasama kasi unconstitutional, nawala na ng ceiling. Oo. Kasi pag-uusapan na natin dito, 10 billion, 14 billion, 5 billion, gano'n na yung nag-standard. Sa 2026 budget, sinasabing meron pa ring allocable na ayon kay Senadora Loren Legarda ay nasa 400 billion pesos. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na titiyakin niyang wala ng allocables sa 2027 budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.